Aries, naranasan mo na ba ang kakaibang paghinto, yung sandaling parang huminto ang lahat bago tuluyang magbago ang buhay? Para bang tumahimik ang universo, tahimik kang pinagmamasdan, sinusubok ang apoy na nasa loob mo. Nagpatuloy ka kahit huminto ang iba. Dinala mo ang pag-asa kahit wala nang malinaw na dahilan para maniwala. Pero paano kung ang katahimikang ito ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda? Sa lugar na hindi mo pa nakikita, may isang bagay na tahimik na inaayon para lamang sa'yo. Isang sandali. Isang pagkakataon. Isang katotohanang darating sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi ito basta nagkataon. Hindi rin ito simpleng swerte. Isa itong turning point. Manatili ka sa akin dahil ang paparating para sa Aries ay maaaring ikagulat mo at tuluyang babago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mong buhay magpakailanman. Aries, hindi ka taong naghihintay ng walang dahilan. Kumilos ka ng may tapang, umaaksyon ayon sa instinct, at hinaharap ang buhay ng diretsahan. Ngunit kamakailan, maaaring pakiramdam mo ay parang naka-slow motion ang lahat ng pagsisikap mo na para bang pinahinto ka ng universo kahit handa pa ring tumakbo ang puso mo. Nakakainis ito para sa kaluluwang katulad mo. Pero tandaan, bawat tunay na mandirigma ay sinusubok muna sa katahimikan bago gantimpalaan sa liwanag. Ang pinagdaraanan mo ngayon ay hindi pagkaantala, ito ay mas malalim na pagkakaayon. Tahimik na pinagmamasdan ng universo kung paano ka nananatiling totoo sa sarili mo kahit hindi agad dumarating ang pagkilala. Ang mensaheng ito ay paalala na walang anumang tiniis mo ang nasayang. May isang makabuluhang bagay na hinuhubog sa likod ng mga pangyayari, isang bagay na eksaktong babagay sa kapalaran mo. At kapag dumating na ito, mauunawaan mo kung bakit hindi ito pwedeng dumating ng mas maaga. Aries, pagkatao iri paglalakbay ng buhay. Aries, ang buhay mo ay kailanman hindi tungkol sa pagpili ng madaling daan. Mula pa sa simula, ikaw ay hinubog upang manguna, maunang kumilos, at magdala ng apoy na hanggang paghanga na lamang ang nagagawa ng iba. Hindi ka naghihintay ng pahintulot, nakikinig ka sa sarili mong tinig at sumusulong, kahit hindi pa malinaw ang daan sa unahan. Ang tapang na ito ang humubog sa iyong paglalakbay, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit mas mabigat ang dinadala mong landas kaysa sa inaakala ng karamihan. Ikaw ang nanatiling matatag ng gumuho ang lahat. Ikaw ang umiti habang tahimik na pasa ng pressure, responsibilidad at inaasahan ng iba. Maraming beses, mas marami kang ibinigay kaysa sa natanggap, ang lakas mo, ang katapatan mo, ang oras mo, dahil naniwala kang ang pagsisikap ay laging may kapalit na patas. Ngunit hindi laging agad nagbibigay ng gantimpala ang buhay, at para sa isang tulad mo, ang paghihintay na iyon ay ramdam hanggang kaibuturan. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mo. Mga sandaling na itanong mo kung sobra ba ang passion mo, kung malibang naunawaan ang pagiging totoo mo, o kung ang lakas mo ang siyang nagpalayo sa iba. Maaaring nakaramdam ka ng pagiging hindi napapansin, minamaliit, o basta na lamang binabaliwala. Ngunit kahit noon, hindi ka sumuko. Nagbago ka. Natuto ka. Nagpatuloy ka, kahit may mga pilat na hindi mo kailanman ipinakita kaninuman. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang iyong paglalakbay ay hindi lamang ang mga tagumpay mo, kundi kung paano mo nilampasan ang mga kabiguan nang hindi nawawala ang apoy sa loob mo. Bawat pagkadapa ay humubog sa iyo. Bawat saradong pinto ay nagturo sa iyo ng tamang pag-unawa. Natutunan mo kung kailan lalaban at kung kailan po protektahan ang sarili mong enerhiya. Tahimik, walang palakpakan, ikaw ay naging mas marunong. Pinagmamasdan ng universo ang pagbabagong ito. Hindi lamang ang mga ginawa mo, kundi ang mga intensyon mo. Ang tibay ng loob mo. Ang kakayahan mong bumangon muli nang hindi nagiging mapait. Ang yugtong ito ng buhay mo ay itinayo mula sa lahat ng pinagdaanan mo, ang mga laban na walang nakakita, ang mga gabing punang pag-aalinlangan, ang lakas na hindi mo alam na taglay mo pala. At ngayon, habang patuloy na nabubuo ang kwento mo, unawain mo ito, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman minadali. Bawat hakbang ay naghanda sa iyo para sa isang bagay na nangangailangan ng kung sino ka ngayon, hindi ng kung sino ka noon. Iyan itahimik ay pagsubok mula ng universo. Aries, may yugto sa bawat itinadhanang paglalakbay kung saan biglang tumatahimik ang universo, hindi dahil nakalimutan ka nito, kundi dahil masinsin ka nitong pinagmamasdan. Ang katahimikang ito ay maaaring nakakalito, minsan pa'y masakit. Napansin mo marahil na ang mga bagay ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ang mga pagsisikap mo ay hindi agad nagbubunga. Ang mga senyales ay tila malabo.
At ang mga pintong dati bukas na bukas, ay dahan-dahang nagsara ng walang paliwanag. Hindi ito parusa. Isa itong pagsubok ng pagkakaayon. Madalas subukin ng universo ang pinakamalalakas na kaluluwa sa pinakatahimik na paraan. Inaalis nito ang ingay upang mas marinig mo ang sarili mo. Pinapabagal nito ang galaw upang masuri mo ang tunay mong intensyon. Sa panahong ito, hiniling sa iyo na manatili sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, magtiwala kahit walang patunay, at patuloy na maniwala kahit wala kang natatanggap na katiyakan. Para sa isang matapang at action-driven na kaluluwang tulad ng Aries, ito ang isa sa pinakamahirap na aral. Maaaring pakiramdam mo'y naglalakad ka sa isang madilim na lagusan na walang nakikitang dulo. Bawat hakbang ay nangangailangan ng pananampalataya. Bawat paghinto ay pumipilit sa iyo na harapin ang mga takot na dati mong tinatakasan sa pamamagitan ng walang tigil na pagkilos. Ngunit hindi ka bumagsak. Nagmuni-muni ka. Nagmature ka. Natutunan mo na ang lakas ay hindi laging tungkol sa pagsugod pasulong, minsan, ito ay ang kakayahang manatiling nakatayo nang hindi nawawala ang pag-asa. Hinubog ng tahimik na pagsubok na ito ang iyong espiritu. Tinuruan ka nitong maging matyaga nang hindi pinapahina ang iyong apoy. Ipinakita nito kung alin sa mga hangarin mo ang tunay at alin ang hinahatak lamang ng ego o ng pagmamadali. Inihahanda ka ng universo na tumanggap ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na tanging ang bersyon mo ngayon ang kayang dalhin, ang bersyong marunong sa timing, balanse, at malinaw na pag-unawa sa sarili. Kung pakiramdam mo'y hindi ka napapansin nitong mga huli, tandaan mo ito, ang katahimikan ay madalas huling yugto bago ang revelasyon. Hindi kailanman sumusubok ang universo ng walang layunin. At para sa Aries, ang tahimik na kabanatang ito ay hindi wakas, ito ang malalim na paghinga bago magsimula ang isang makapangyarihang pagbabago. Iyan ay hindi inaasahang handog na bubunyag. Aries, bihirang ihatid ng universo ang pinakamalalaking regalo nito sa maingay at lantad na paraan. Kadalasan, dumarating ang mga ito ng tahimik, nakabalot sa mga sandaling hindi mo pinlano, dumaraan sa mga landas na hindi mo kailanman inakala. Kaya ang susunod na mangyayari ay maaaring ikagulat mo, at sa simula ay halos hindi ka panipaniwala. Hindi mo ito hinihintay. Hindi mo ito hinahabol. At gayon paman, darating ito sa eksaktong sandaling tama ang lahat. Ang handog na ito ay hindi lamang tungkol sa material na tagumpay o panlabas na gantimpala. Mas malalim ito kaysa roon. Ito ay linaw matapos ang kalituhan, ginhawa matapos ang matinding pressure, pagkakaayon matapos ang kaguluhan. Maaari itong dumating bilang isang pagkakataong biglang magpapaliwanag sa lahat ng hirap na dinaanan mo, o bilang isang realisasyon na babago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo at sa tunay mong halaga. Para sa ilan, ito'y anyo ng emosyonal na kapayapaan. Para naman sa iba, isang pagkakataong pumasok sa papel o landas na sa wakas ay tugma sa tunay nilang potensyal. Ang nagpapalakas sa regalong ito ay ang tamang timing nito. Kung dumating ito ng mas maaga, maaaring hindi mo pa nakita ang tunay nitong halaga. Maaaring minadali mo ito, pinagdudahan, o tuluyang tinanggihan. Ngunit ngayon, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, handa ka na itong tanggapin, may karunungan sa halip na padalos-dalos, may pasasalamat sa halip na takot. Tumutugon ang universo sa paraan ng pagharap mo sa katahimikan, pagkadismaya, at kawalan ng kasiguruhan. Napansin nito kung paanong hindi mo isinuko ang iyong integridad kahit hindi pabor sa iyo ang mga pangyayari. Kung paano ka nanatiling tapat sa sarili mo kahit may dahilan kang tumigas o murong palayo. Ang regalong ito ay hindi basta nagkataon, ito ay pinaghirapan at hinubog ng iyong paglago. Maaaring maramdaman mo ang isang tahimik na kumpirmasyon sa loob mo pagdating nito. Isang pakiramdam na tama ito kahit may kaakibat na hamon. Dahil ang regalong ito ay hindi lang binabago ang kalagayan mo, binabago nito ang direksyon mo. Binubuksan nito ang isang pintong nakaayon sa kung sino ka na ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Magtiwala ka sa mga susunod na magaganap, may malinaw itong layunin. Hindi nagbibigay ang universo ng mga pangakong walang laman. Para sa Aries, ang hindi inaasahang handog na ito ay isang turning point, isang hakbang palapit sa buhay na tunay, makapangyarihan, at sa wakas ay nakaayon sa apoy na nag-aalab sa loob mo. Paano binabago ng regalong 80 Banzi buhay ng Aries? Aries, kapag tuluyan nang pumasok sa buhay mo ang hindi inaasahang regalong ito, mapapansin mo ang mga pagbabagong parehong banayad at malalim. Ang unang pagbabago ay mangyayari sa loob mo. Ang palagiang pressure na patunayan ang sarili mo ay unti-unting mawawala.
Hindi mo na mararamdaman ang pangangailangang magmadali o makipag-unahan sa oras. Sa halip, lilitaw ang isang tahimik na kumpiyansa, isang kumpiyansang nagmumula sa wakas na pagtitiwala mo sa sarili mong paglalakbay. Magbabago ang paraan ng pag-isip mo. Ang mga sitwasyong dati madaling magpasiklab ng inis ay magiging mas kayang harapin. Tutugon ka na may linaw, hindi na padalos-dalos. Hindi ito dahil humina ang apoy mo, kundi dahil nahubog ito. Alam mo na ngayon kung kailan kikilos at kung kailan hihinto, at ang balansing ito ang magiging tunay mong lakas. Maaaring mapansin pa ito ng mga taong nasa paligid mo bago mo tuluyang mapansin sa sarili mo. Sa personal mong buhay, ang mga relasyon ay magsisimulang maging mas totoo at mas nakaayon sa'yo. Mas magiging mapili ka sa paggamit ng enerhiya mo, pipiliin mo ang lalim kaysa ingay. Hindi ka napapayag sa mga koneksyong umuubos sa'yo o hindi rumerespeto sa hangganan mo. Sa halip, maaakit mo ang mga taong kinikilala ang halaga mo nang hindi sinusubukang kontrolin ang espiritu mo. Magdadala ito ng emosyonal na katatagan na maaaring dati hindi mo pa nararanasan. Sa larangan ng trabaho o pagkamalikhain, magbubukas ang regalong ito ng mga pintong makabuluhan, hindi pilit. Lilitaw ang mga pagkakataong tugma sa kakayahan mo at sa layunin mo, hindi lamang sa ambisyon mo. Maaaring makita mo ang sarili mo sa mga papel kung saan ang pamumuno mo ay pinahahalagahan, hindi kinukwestiyon. Pinakikinggan ang mga ideya mo. May bigat ang presensya mo. At higit sa lahat, mag-iba ang pagtingin mo sa nakaraan mo. Ang mga bagay na dati parang nasayang na pagsisikap ay makikita mo ngayon bilang paghahanda. Bawat pagkaantala, bawat pagkabigo, bawat sandali ng pagdududa ay humubog sa iyo upang kayanin ang mas maraming responsibilidad, mas malaking tagumpay, mas malalim na kasiyahan. Hindi ginagawang perpekto ng regalong ito ang buhay, ngunit ginagawa nitong nakaayon. At para sa Aries, ang pagkakaayon ng lahat. Kapag ang kilos mo ay tugma sa katotohanan ng sarili mo, titigil ang pakiramdam na parang labanan ang buhay, at magsisimula itong maramdaman bilang isang paglalakbay na noon pa man ay itinakda na para lakaran mo. Mensahe mula ag universo, direktang pagtugon. Aries, nais ka ng kausapin ng universo ng malinaw, walang kalituhan, walang ingay, at walang takot. Nais nitong malaman mo na hindi ka kailanman nakalimutan, hindi na pag-iwanan, at hindi nahuli. Ang bawat paghintong naranasan mo ay may layunin. Ang bawat sandali ng kawalan ng kasiguruhan ay humuhubog sa iyong kamalayan, hindi humaharang sa landas mo. Tinuturuan ka ng pagkilatis. Hindi lahat ng pagkakataon ay karapat-dapat sa enerhiya mo. Hindi bawat laban ay kailangang pag-alabin ng apoy mo. Kinailangan ng universo na maunawaan mo ang pagkakaibang ito upang kapag dumating na ang tamang sandali, makilala mo ito ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, handa ka na. Nakikita ng universo kung gaano kalalim magmahal kahit hindi mo ito laging ipinapakita. Nakikita nito kung paano mo pasan ang responsibilidad ng walang reklamo, kung paano ka patuloy na sumusulong kahit pagod na ang puso mo. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. At ang lakas na yon ay kinilala. Ang mensaheng ito ay isang paanyaya na bitawan ang pagdududa. Itigil ang pagtatanong kung karapat-dapat ka ba sa mga paparating. Hindi mo kailangang habulin o pilitin ang nakalaan para sa'yo. Nakaayon na ito sa enerhiya mo. Ang kailangan na lamang ay tiwala sa iyong intuition, tiwala sa timing, at tiwala sa sarili mo. Pinahihintulutan kang tumanggap ng walang guilt. Pinahihintulutan kang magtagumpay ng hindi dumaraan sa labis na paghihirap. Pinahihintulutan kang pumasok sa kapayapaan nang hindi nawawala ang apoy mo. Hindi hinihiling ng universo na baguhin mo kung sino ka, ginagantimpalaan ka nito sa pagiging kung sino ka dapat maging. Makinig kang mabuti ngayon. Ang mga senyales sa paligid mo ay mas luminaw na. At habang nagpapatuloy ka sa susunod na yugto ng buhay mo, tandaan mo ito, ikaw ay sinusuportahan, ginagabayan, at pinangangalagaan habang papasok ka sa bagong kabanatang ito ng iyong buhay. Iyan din ay dapat gawin ng Aries ngayon. Aries, habang nagsisimula ng mabuksan ang bagong kabanatang ito ng buhay mo, ang pinakamahalagang gawin mo ay pigilan ang sarili mong magmadali. Likas sa iyo ang kumilos agad, sumulong ng buong lakas. Ngunit ang sandaling ito ay humihingi ng may malay na pagkilos, hindi pa dalos-dalos na reaksyon. Huminto ka sandali, sapat para pakinggan kung ano ang tunay na tama, hindi kung ano lang ang nagmamadali. Magtiwala ka sa intuition mo. Sa paglipas ng panahon, ito ay pinatalas ng karanasan, hinubog ng mga pagkakamali, at pinatibay ng katahimikan.
Kapag may isang bagay na tunay na nakaayon sa enerhiya mo, mararamdaman mo ito ng malinaw. May katahimikan sa ilalim ng excitement, isang tahimik na katiyakan na hindi nangangailangan ng pagpapatunay mula kaninuman. Sundan mo ang pakiramdam na yon. Protektahan mo ang enerhiya mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon sa lahat. Hindi lahat ay karapat-dapat makaalam ng mga plano at pangarap mo. Piliin mo ng maingat ang mga taong pinapapasok mo sa buhay mo, at hayaan mong ang progreso mo ang magsalita para sa iyo. Panahon ito ng pagkilatis, hindi ng komprontasyon. Isabuhay mo ang pasasalamat kahit sa maliliit na paraan. Ang pagkilala sa mga biyayang natanggap mo na ay nagpapanatiling bukas at balanse ang enerhiya mo. Pinapalakas ng pasasalamat ang koneksyon mo sa universo at tinutulungan kang manatiling nakaayon sa mga biyayang paparating pa lamang. At sa huli, bitawan mo ang takot, takot sa pagkabigo, takot sa pagkadismaya, takot sa muling pagsisimula. Mas marami ka nang nalampasan kaysa sa inaakala mo. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng lakas mo, ito ay tungkol sa paggalang dito. Magpatuloy ka ng may intensyon, pasensya, at respeto sa sarili. Kapag kumilos ang Aries mula sa pagkakaayon at hindi mula sa pressure, tumutugon ang universo ng suportang ramdam na natural, magaan, at totoo. Aries, habang papalapit na sa pagtatapos ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali upang balikan kung gaano nakalayo ang narating mo. Hindi lamang sa mga nakikitang tagumpay, kundi sa lakas ng loob, karunungan, at kamalayan sa sarili na nabuo sa loob mo. Hindi naging madali ang landas na tinahak mo, at hindi naman talaga yon ang layunin. Nilayon itong hubugin ka upang maging handa sa pagtanggap ng mas higit pa, mas malinaw na direksyon, mas malalim na kapayapaan, at mas makabuluhang layunin. Tandaan mo, hindi kumikilos ang universo laban sa iyo. Kumikilos ito sa pamamagitan mo. Ang bawat paghinto, bawat hamon, bawat tanong na tila walang sagot ay ginabayan ka patungo sa turning point na ito. Ang dating kawalan ng kasiguruhan ay unti-unti nang nagkakaroon ng kahulugan. At ang mga bagay na akala mo'y naantala ay ngayoy pumapantay na sa perpektong timing. Habang sumusulong ka, gawin mo ito ng may kumpiyansa. Magtiwala ka na ang mga nangyayari sa buhay mo ay konektado sa isang mas dakilang layunin, higit pa sa simpleng pagkakataon. Hindi ka nagsisimula muli, pumapasok ka sa pagpapatuloy ng isang kwentong noon pa man ay nakalaan na para sa iyo. Isang kwentong ang apoy mo ay hindi na sinusubok, kundi pinagkakatiwalaan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong senyales na eksakto ka kung saan ka dapat naroroon. Hayaan mo itong magpaalala sa iyo ng lakas mo at ng tunay mong halaga. At kung nakahanap ka ng linaw o ginhawa rito, ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito. Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments, mas mahalaga ang boses mo kaysa sa inaakala mo. At huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga mensaheng nilalayong gumabay at magpalakas sa iyo. Aries, hindi ka lamang pinagmamasdan ng universo, inihahanda ka nito. At ngayon, habang nagpapatuloy ka sa unahan, alalahanin mo ito, ginagawa mo iyon ng may layunin, proteksyon, at isang hinaharap na sa wakas ay bumubukas pabor sa iyo.